Good morning guys, i-update ko naman kayo. Ito na siya yung winner ko nga Grace Talisay. Yan. Dalawa na lang ang natitira sa buntot niya, yung lawi na lang. Hindi ko pa rin binubunot. Ito ang pagpatunay ko sa inyo nga ang proseso ko sa pag-alaga ko ng mga manok ko nga lugong. Hinayaan ko lang sila na kusang malalaglag ang balahibo. Hindi ko binubunot. Tulad ito, oh. Dalawa na lang, pero hindi ko binubunot kasi ayaw ko nga ang kapalit sa balahibo sa aking manok maiba, dahil maiba yun, dahil pag binubunot mo ito magsabay-sabay nga ang pagtubo. Ang problema naman may lalabas na sira-sira, putol-putol ang dulo, may gatla-gatla. Yan, totoo yan. Ito ang pagpatunay ko sa inyo sa mga content ko nga sinasabi ko na hindi ko nagbubunot ng balahibo sa manok ko, lalong-lalo na sa pakpak. Iniingatan ko talaga yan kasi napagdaanan ko na ang manok pag binubunutan na ano siya, yung tawag nito, sabay-sabay ang pagtubo, kaya lang napipirsa mo. Tulad nito nga, yan oh, ang lambot nabubunot na, di ba? Pero yung isa hindi ko pa rin yan bubunutin. Hayaan ko lang din na kusa lang malaglag siya tulad noon, no, paghawak ko nabubunot na. Para ang pamalit nila, sigurado ako nga maging katulad dito. Yan, tingnan nyo, hindi sira. Yan, oh, walang gatla-gatla siya dito. Dito wala. Saka ang dulo niya matulis. Yan, gusto ko ganito lang din ang pamalit niya. Yan. Kasi kung bubunutin ito, sigurado ang pamalit may gatla-gatla na dito, sira-sira, o kaya ang dulo putol-putol na, o kaya kalahati pa lang, hanggang dito pa lang siya putol na. Pinagdaanan ko yan. Nagkadepende yan sa inyo, sa diskarte nyo, sa manok nyo naglugon. Pero yung iba bubunutin na ito, parang sabay-sabay na. Nagkadepende lang yun sa inyo. Pero sa akin, ang aking mga pamaraan din na itinuturo ko sa mga baguhan pa lang, na sa inyo na yan, kung maniwala kayo sa akin, sa hindi, mapagdaanan din nyo yan kung lagi nyong bubunutan ang buntot ng mga manok nyo, lalong-lalo na kapag matigas pa, parang maging sabay-sabay. Mayroon talaga niyan sa katagalan kabubunot niyo, mayroon talaga na masisira na ang tubuanan sa balahibo niya na pampalit. Yan totoo, lalong-lalo na dito sa pakpak. Maging magkaroog singaw ang manok niyo, imbis buo ang pakpak, ito maglulugon siya, buo ang pakpak niya. Kapag bunutan mo ito ng mga pakpak, sigurado ako mayroon na isa na hindi na tutubuan. Magkaroon kayong mga manok na ganyan na tinawag og singaw kapag pinipirsan nyo ang manok nyo naglulugon, pinagbunot-bunutan nyo parang sabay-sabay, lalo na kung may manok na magpait og balahibo, nangabali mo na ang pakpak, bali-bali mo na ito, tapos yung iba binubunot. Yun, may karoon talaga yan na sira-sira na, tapos pagtubo niyan madali na rin ang kapalit niya, madali na lang ding nababali ang mga dulo sa balahibo niya sa pakpak. Yan ang totoo niyan, napagdaanan ko yan, kaya ayaw ko nang ulitin yan ang aking unang mga ginagawa. Kaya ang mga ginagawa ko ngayon, mga content video, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung ano ang kaalaman ko sa pinagdaanan ko tungkol sa pag-alaga sa proseso sa manok na lugon. Ang ginagawa ko nito, binibigyan ko lang ng kumpletong pagkain, hindi ko binabawasan, mas lalo pang dinamihan ko pa ang binibigyan pagkain sa kanila, dahil ang manok na lugon iba ang pangatawan kasi medyo sila munipis o kunti, saka na ito babalik ang dati niyang pangatawan kung pumumpulto na din ang kanila mga balahibo. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagkanood. Sana mayroon kayong kunting mapulot ng mabaguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa proseso sa manok ko naglugot. Hindi talaga ako nagbubunot, kahit isa na lang kung natitira, hayaan ko na siyang pusa siyang malalaglag. Yan lang.